isusurrender mo sa nag-utos na judge. Eto na po, pinahuhuli nyo, eto na ho. At yan ho ay ihahatid doon namin. Habang tayo maghahatid naman ng aming discussion for today, aba, ano bang pag-uusapan natin din eto may mga binabasa ako mga word dito Halimbawa daw, sinabi ko sa iyo Mark na low-key. Ano ibig sabihin noon sa iyo? Hindi ko alam. Salita mo yan Ano ba ang ibig sabihin mo ng low-key? Pag sinabi mong ako'y low-key, ako? Sa Gen Z, iba na ibig sabihin yan. Ano? Abedi, I want chicken. Parang yung nagpapahayag ka ng interest or desire. Ano? Ayan kasi Gen Z nga Hindi ko naiintindihan yung sinabi mo. Ay, di ba sinabi mo low-key? Parang low-key want chicken for dinner? But agreeable with anything. Ayun, mas gusto mo chicken, sana. Hindi nakatulog. Hindi nakatulog Hindi ko ba? naiintindihan. Yan ba yung yung naririnig natin pagka si Loki? Parang ayaw niya. Parang, kain ka nitong Parang bulag sa atin, hindi masarap, parang hindi appealing. Ganyan, ako, Loki siya. Ito, pag sinabing Riz, akala ko pangalan. Ano hindi pala yan. Mamaya natin pag-usapan yan. Baka maubusan tayo ng mga Gen Z. Yung mga salita ng mga Gen Z Actually, pag nakipag-usap ka sa mga... Kasi di ba dati meron pa yung mga dati, yung parang yung ID, ano yan? IDK. IDK. I don't know. I don't know. Tapos ngayon, eto nga, may mga naglusulputan ngayon mga Gen Z terms. Sampu lang naman to aralin natin. Nanay, mga tatay. Dyan Tewa ko, baka sasang-ayon sa atin yung mga nakikinig sa atin. Kailangan ba talaga aralin namin yan? Kung makikipag-usap kayo sa amin, Gen Z, kayo gumamit ng salitang alam namin. Pag sinabi sa'yo, slay, anong ibig sabihin sa'yo ng slay? Hindi ko alam at ayaw kong alamin. Abay siya, yung matigas ang ulong, may edad. Mga nanay, tatay, kahit walang mga anak, abay kailangan na medyo naantay dito. Yung parang nagiging nagkakaroon tayo ng kaunting knowledge. Yun na nga, ba't kailangan ba nating habulon? Hindi kaya mga fad-fad lang. Tanong natin sa taga-UP na guest natin mamaya. Kung baga lilipas din naman. Lilipas lang naman yan, di ba? Baka may gano'n na hindi naman yan sasama sa vocabulary. Alam mo, pero sa mga magulang, lalo na kung marami silang anak na magkaka-same age level, baka dapat malaman din. Baka nag-uusap yan habang kumakain sa table yan, pinag-uusapan. Yung mga anak ko, hindi yun naiintindihan, di ba? Ayan na nga di tingnan natin. Kasi palagi ko maraming sasang-ayon sa akin dito sa mga nakikinig sa atin. Mga kaedari naman natin to. Karamihan. Naku, yung mga nakikinig sa atin. Wag kailangan ba aralin ko pa ito? Race, ano ang slay? Ano ba yung low-key? Ano yung slaps? Yung Riz, kilala ko yung si Riz TV, ano ba? Ganyan. Yan na pag-uusapan natin yan, but nevertheless, kahit sabi mong hindi natin na pag-aaralin, kailangan medyo tayo ngayon, sumasabay-sabay dito sa henerasyon na ito. Okay, pero bago po yan, narito muna ang Double B, bagong balita. Tayo, super kwentuhan with Mark and Susan. Ito po ang ating mga balita. Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo inilabas na sa Campo Crame para dalhin sa korte sa Tarlac. Presidential Anti-Organized Crime Organized Crime Commission duda na sa magiging pahayag ni dating Tarlac Mayor Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ngayong naibalik na siya sa bansa. National Bureau of Investigation nagpaliwanag sa lumabas na larawan ng mga ahente ng NBI kung saan nakangiti ang mga ito. Kasama si dismissed Mayor Alice Guo habang nasa loob ng sasakyan na tila galing outing. Tawa yun, Ay talaga parang galing sa Antipolo. Parang friendship goal ng hashtag.